Babalik po muna tayo tungkol sa mga lessons natin sa science and technology kasi merong mga ilang estudyante na nag-request kung pwede raw ay gumawa muna ako ng mga video na ang topic tungkol sa subject nila sa science and technology. Sana makatulong ang video na ito sa inyong mga grades at para mas marami pa kayong baon sa susunod. Sa lesson na to, meron tayong tatlong learning objectives. Ano yun? Number one, matrace natin or makita natin yung development ng science and technology mula pa noong ancient period, Middle Ages, at saka ng modern era. So gusto nating makita, matrace kung paano ba nagkakaroon ng development yung science and technology. Ang pangalawang objective natin dito ay sana pagkatapos nitong video, ma-appreciate ninyo, magkaroon kayo ng appreciation doon sa development ng science and technology na ito, magmula pa nung una. At pangatlo, syempre, sana magkaroon tayo ng sarili nating initiative na mag-research at gumawa pa ng mga ibang bagay na pwedeng makatulong sa development ng science and technology. Hindi lamang para sa buong mundo, kundi para sa buong Pilipinas. Hindi natin kayang itanggi kung gaano kalaking papel ang ginagampanan ng science and technology sa buhay natin. Malaki ang kinalaman nito sa modernisasyon natin, sa pag-unlad natin, at sa pagkakaroon ng isang quality life para sa mga tao sa buong mundo. Malaki rin ang kinalaman ng science and technology sa socio-economic progress ng isang bansa. At ang isang bansa na hindi kayang magpatupad ng kanyang mga programa tungkol sa agham at teknolohiya ay hindi mag-aani ng mga benepisyo na dulot ng modernisasyon at saka kaunlaran. Sa videong ito, sulyapan natin ang kasaysayan ng agham at teknolohiya sa buong mundo mula pa noong ancient ages or ancient period, papunta tayo sa Middle Ages hanggang sa modern ages. At kung mamaya may makikita kayong value o makikita nyong kapakipakinabang pala tong video na to, may mapapakinabangan pala kayo, pakiusap lang po. I-subscribe nyo ang channel ko, mag-like kayo dito sa video na to, mag-comment kayo sa video na to, at panood kayo ng mga susunod ko pang video. Ma-appreciate ko po kung magsasuggest din kayo ng mga topic na gusto nyong mapag-usapan natin. Kasama na natin ang agham at teknolohiya mula pa noong unang panahon. Marami na tayong natuklasan, marami na tayong naging kasangkapan para maging mas madali ang ating mga gawain sa araw-araw. Lahat ng ito ay galing sa ating pagsisikap na mapabuti ang ating pamumuhay. Sa kasaysayan nung una pa man, gumagamit na tayo ng mga tools, ng mga machines at mga techniques, kahit minsan hindi natin nauunawaan kung paano o bakit ito gumagana. Marami tayong mga ginamit na pamamaraan para mapabuti ang ating mga gawain. Kahit hindi natin nauunawaan noon ang kanilang physical or chemical na komposisyon. Kung tutusin, ang agham at teknolohiya ay kasama na natin mula pa noong nagsimula ang buhay. Mahigit 2 milyong taon na nakalilipas. Nakita na rin natin at marahil na pag-aralan na ang bawat panahon ay may mga naiambag sa pagsulong ng sangkatauhan. Ang pinakamaagang anyo ng science and technology, makikita natin sa mga artifacts ng unang tao. Ang halimbawa ng mga artifacts na yan ay yung mga bato na ginamit natin noon, yung mga batong may hugis na ginamit natin noon or ginamit ng mga unang tao, siguro para pamputol, pangkatay sa hayop, o kung ano-ano pa. Natuklasan ito noon sa silangang Afrika. Ang ilan sa pinakamaagang record ng science and technology nagmula sa kultura ng mga taga-Mesopotamia, bandang 400 BC. Silang mga naunang nag-aral tungkol sa mga sintomas ng sakit, mga chemical na sangkap, mga astronomical observations, lahat yan ay ilan lang sa mga ebidensya na noon pa man meron ng agham, meron ng technology. Sa panahon ding iyan, kung matatandaan nyo, sa Nile Valley ng Egypt, nag-umpisa na ring lumitaw yung mga information tungkol sa paano ba gagamutin yung mga sugat at mga sakit, yung mga calculations sa mathematics, yung mga angles, yung mga rectangles, at saka yung mga triangles, maski na yung volumes ng isang pyramid. Naroon na yung science and technology, libu-libong taon na ang nakalipas. Mula 300 hanggang 400 BC, yung mga philosophers sa Greeks,
at sa iba't iba pang lugar. Nagsulat na yan ng mga iba't ibang bagay tungkol sa psychology, biology, astronomy, physics, mathematics, at napakarami pang ibang paksa. Nariyan si Euclid, father of modern geometry. Si Archimedes, ang father of mechanics at saka ng engineering. Si Archimedes, kung natatandaan nyo, siya ang nagbigay sa atin ng value nung tinatawag nating pi, na ginagamit pa rin hanggang ngayon, di lamang ng ating mga engineers at mathematicians, kundi pati mga artists. Ang 3000 BC, ito ang nagbigay sa atin ng Bronze Age. Natuklasan natin ang kahalagahan ng tanso. Ang period na ito sa kasaysayan natin, nangyari dahil sa paghahanap natin sa mga pigmented ink or pigment, hindi basta-basta nabubura ito. Ginagamit noon yung pigment ink para kulayan ang balat ng tao. Pero nakita noon ng mga unang tao na kapag pinagsama mo pala ang bronze at saka yung tin or lata, magre-resulta ito sa tanso. At noong panahon ng Bronze Age, ginamit ang tanso para gumawa ng mga espada at iba pang mga sandata. At sa kasalukuyan, ginagamit natin ito para makabuo ng mga machines, mga electric wires, mga medals, mga estatwa, mga sinturon, mga buckle ng sapatos at marami pang iba. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko sanang i-shoutout muna yung aking kaibigan, si Kuya Rams. At kung maaari po sana, isubscribe nyo rin yung kanyang channel. Ito po yon, Kuya Rams Vlogs. Balik na po tayo sa video. Noong 3500 BC sa Mesopotamia, specifically sa Sumer or sa Sumeria, nalikha yung mga gulong na nilalagay sa mga kariton. Yung mga kariton na may dalawang gulong noon, ang pinakamadalas na ginagamit na paraan para dalhin natin yung mabibigat na kalakal natin mula sa isang lugar papunta sa iba pang lokasyon. Sa lugar din na ito naganap ang pinakaunang urbanisasyon. Ano nga ba yung urbanisasyon? Sa simpleng pangungusap, ang urbanisasyon walang ibang ibig sabihin kundi yung pag-unlad o lalo pang pag-unlad ng isang malaking lungsod. So, lungsod na siya o unlad pa, urbanisasyon ang nangyayari. At nung panahong yon, ang unang lungsod o city ay lumitaw around 3000 BC sa Sumer. Kung atin ding matatandaan sa ating history, sa panahon ding ito tinayo naman ang unang pyramid sa Egypt. At ang mga pyramid na nakikita natin ngayon, yan ay mga labi, ebidensya, katibayan kung gaano kaunlad ang science and technology noon pang unang panahon. Noong panahon ng Middle Ages, 450 to 1450 AD, maraming natuklasan o maraming pag-unlad na nangyari sa science and technology. Gayun din, sa Middle Ages, madalas tinatawag natin yan Dark Ages. Malaki rin ang naging pag-unlad sa mga pamamaraan at gamit sa digmaan. Ang ilan sa mga imbensyon na nagbigay ng malaking pagbabago sa buong mundo sa panahong ito ay ang mga sumusunod. Number 1, hindi lang ito yung imbensyon nila, ano po? Ito lang yung ilan sa mga imbensyon nila. Yung mga time-keeping devices o mga relo or orasan. Actually, noon pang ancient period, meron ng mga time-keeping devices na ginagamit. Pero noon lamang panahon ng Middle Ages, na-imbento ang technology para sa mga mechanical clocks para masubaybayan natin yung tumpak na oras kasama ang minuto at segundo. Unang ginamit ito sa China noong 750 AD, yung mechanical clock na, at binago ng mga mechanical clocks ang pamamaraan natin sa mga pag-i-schedule natin ng ating mga pang-araw-araw na gawain at yung mga patterns natin sa pagtatrabaho. Yan ang malaking contribution ng mga timekeeping devices. Pangalawa, noon ding Middle Ages, naimbento ang printing press. Pero bago pa man naimbento ni Gutenberg yung printing press noong 15th century, nauna na itoong natuklasan noong 11th century sa bansang China. Pero hindi ito katulad nung printing press ni Gutenberg. Yung kay Gutenberg kasi ay medyo metal na, no? Yung sa China, yung printing press nila ay mga wooden blocks. Noong 15th century, si Johannes Gutenberg ng Germany at ang kanyang printing press ang nagsimula ng bagong panahon ng malawakan, maramihang paglilimbag ng mga libro. Maraming naabot na mga tao ang printing press. Ang komunikasyon ay naging mas mabilis gawa ng mga libro at maraming tao ang naging edukado dahil sa imbensyong ito. Hanggang 20th century, bago pa lumabas yung mga computers, ang inaasahan natin noon pagdating sa ating mga kaalaman, kinukuha natin yan sa mga libro, sa mga printed materials na galing sa printing press.
Yan noon ang pangunahing anyo ng media para tayo magkaroon ng kaalaman. Pero ngayon, syempre, hindi na. Nasa electronic age na tayo, nasa computer age or information age. Pangatlo, gunpowder. Ang gunpowder o pulbora na imbento rin sa China between 9th and 11th century. Hindi nagtagal, ginamit ito sa mga baril, kanyon, mga dinamita, granada, iba't iba pang katulad na sandata. Yung mga Mongols ang nagpakalat ng technology na yan noong 13th century. At dahil dyan, dahil sa invention na yan, gunpowder, nagkaroon ng malaking pagbabago sa mga anyo ng digmaan. Dahil sa gunpowder, naging obsolete ang mga dating military warfare technology.